alam nyo ba na bumagsak ang factory activity ngayong taon sa Pilipinas? Hindi lang to simpleng numero, ito po ay klaseng balita na may direktang apektado sa ating pang-araw-araw na gastos at bawat pamilya. Kung bakit, pag-usapan natin to. Hi there mga kaipunaryo at kabadgetarian, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. May lumabas po na report sa isang pahayagan na bumaba po ang factory activity sa Pilipinas. Anong naman ang konteksto nito? Anong naman kinalaman po nito? Ayon sa ulat, bumagsak ang PMI or Philippine Manufacturing Index up to 50.6%. Ito na po yung pinakamababa sa ating taon. Sa mundo kasi po ng ekonomiya, ang PMI ang nagsasabi kung lumakas o humina ang galaw ng mga kumpanya. Kapag mababa po, ang ibig sabihin, babagal po ang mga orders, production at hiring. Sa ganitong sitwasyon po, ang mga kumpanya ay nag-iingat. Hindi na sila kumukuha ng bagong empleyado, hindi na nagpapa-overtime, so hindi na nag-e-expand. So, ang unang tanong, bakit ba bumaba? Kasi humina po ang demand galing po sa ibang bansa. Pangalawa, malamang tumaas po rin ang raw materials, ang paggastos dahil nga sa ating palitan ng piso kontra dolyar. At nagkakaroon din po ng mga global tension, oil issues, inflation, yung tinatawag natin tariff of tax na pinapataw sa atin ng ibang bansa. Sa madaling salita, napakabigat ng pressure to para sa mga negosyante. Ano naman epekto sa normal na mamamayang Pilipino? Una, ang trabaho. Siyempre, mas konti ang overtime, konti ang hiring. Mataas ang risk na baka mawalan ka ng work. Di ba? Pag nawalan ng work, wala nang kikitain. Pag wala nang kikitain, wala nang pambili. Kung walang pambili, syempre maapektuhan ng negosyo. Pag naapektuhan po ang negosyo, baka ika nga mag-lay off pa ng tao o magsara pa ang negosyo. Nagkakaroon po ito ng domino effect sa pagbagal ng ating ekonomiya. Kaya nga, ito yung mga bagay na hindi natin control. Kaya, paano tayo tutugon po ngayon? Number one, gumawa po tayo ng priority list. Ano yung priority list? Yung mga priority na dapat muna nating gastusin. Tubig, pagkain, upa. Okay? Pangalawa, huwag muna tayong gumastos sa mga bagay na hindi muna kailangan. Baka maghinay-hinay muna tayo sa mga pag-order po natin sa online shopping kung wala sa budget. Kung nasa budget naman, walang problema. Pangatlo, maghanap ng trabaho o ng racket na hindi affected ng season. Halimbawa, cleaning services. Or if not naman, yung delivery services, or if not naman, pwede kang mag-online jobs. Ang goal ng second income ay protektahan ang unang income. Bilang pangwakas, paalala lang po, hindi po natin hawak ang global at local economy, pero hawak naman po natin ang galawan natin pagdating po sa pera. At kapag mahusay ka sa strategy, hindi ka madaling maaalog kahit bumagal na po ang trabaho o negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Paalala lang po, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Mga pag-ulang dulot ng bagyong Wilma nagsimula ng magdulot ng landslides sa ilang lugar sa Cebu. Mga pasahero stranded sa mga pantalan bunsod ng masamang panahon. Independent Commission on Infrastructure bibigyan na lang daw ng ilang buwan para tapusin ang investigasyon sa anomalya sa flood control. Baguio City Mayor Benjamin Magalong na unang nagbitiw sa ICI, inamin na rin ang ilang naging dahilan ng kanyang pagkadismaya sa komisyon. Pagbibitiw ni former DPWH Secretary Babe Singson, posible raw masundan pa? May naririnig din ako. Kanya-kanya reason naman yan eh. At Gerald Anderson, okay na okay sa kanyang single era. Pag-uusapan natin yan kasama mismo si Gerald live. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Bring my guy. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga baidea ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagtataga sa kapinugutan ng ulo. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng isang lalaki matapos mauwi sa pikunan ang inuman nilang magkakaibigan sa Dipolog, Zamboanga del Norte.
Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Arestado ang 26 anyos na lalaki sa Zamboanga del Norte matapos niyang pagtatagain at pugutan ng ulo ang kainuman. Alas 10 ng gabi nito Miyerkules nang magsimulang mag-inuman ng magkaibigang sina alias Ro, 44 anyos, at alias Sonny sa barangay Sesame Putak, Dipolog City. Pero nang pasado alauna na ng madaling araw, uminit na ang kanilang usapan na nauwi sa madugong krimen. Si Sonny, kumuha ng bolo saka walang habas na pinagtataga si Ro. Madaling nawalan ng balanse si Ro dahil sa kalasingan. Pero si Sonny, hindi pa rin tumigil hanggang sa mapugutan na ng ulo ang biktima. Ang walang tigil umanong pangangantsaw ni Ro kay Sonny tungkol sa 3 araw na nilang pag-aaway ng kanyang kinakasama ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Siyempre, ginuman, nalakas yung mga boses nila. Kasagsagan po ng usapan nila, itong biktima sumigaw, tapos sabi niya, tabang. Kaya lumabas na yung nanibo nila. Yun, nakita nila nagtagaan naman. Sa aktong ginigilitan na yung liig, yung biktima, nag-struggle po siya, ma'am. So, nasugatan niya yung isang kamay niya. Natanggal po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa pagresponde ng mga polis, naaresto ang sospek at nakuha sa kanyang dugo ang bolo. Giit ng sospek, madalas umano siyang ibuli ng biktima kaya napuno na. Ayon naman sa mga kaanak ng sospek, kilala siya sa lugar na gumagamit ng shabu at marijuana. Mabilis din daw magalit si Sonny lalo na kapag lasing. Nakapiit na siya ngayon sa Dipolog City Police Station at nahaharap sa kasong murder. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Sa social media na idinaan ng isang binata sa Caloocan ang paghingi ng tulong para sa kanyang mga kapatid. Breadwinner siya ng kanilang pamilya pero inaatake siya ngayon ng sunod-sunod na sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Unti-unting pinahihina ng karamdaman ng isang breadwinner sa Caloocan, kaya naman nananawagan siya ng tulong. 8 taon ang ulila sa ina at ang ama hindi naman makapagtrabaho dahil sa asma at rayuma. Ito ang dahilan kaya si Francis ang tumatayong magulang para sa 5 niyang kapatid. Pero noong 2018, na-diagnose na may collapse lang si Francis. Bali talagang nag-collapse na, ma'am. Then, may mga times na nami-misdiagnose po ako dahil akala nila TB talaga yung sanit, pero hindi po talaga siya TB. So, kaya, ayun, parang na-overdose ako sa gamot. Based sa may first doctor na pinuntahan ko, is I'm not curable na po. Bali, hindi na raw po ako gagaling. Meron din siyang severe depressive disorder. Sobrang hirap maging breadwinner, actually. Lalo na kung may sakit po kayo. Kaya lang ako kumakapit pa kasi pangako ko to sa mother ko. Ako, ayun yung nagiging motivation ko siguro para mas kumapit pa kahit alam kong, ayun, parang ang labo-labo na. Mabilis mapagod at limitado na ang kanyang kilos. Kaya mula sa pagiging vendor at dishwasher, ngayon, nagtitinda na siya ng pastilya in a jar. Nanawagan na rin siya online na mapag-aral ang 2 niyang kapatid. Sina Jay, college student, at ang bunso na si John, grade 3. Bukod po sa pag-aaral ng aking mga kapatid, nananawagan po ako bilang isang kuya na sana matulungan niyo rin po ako sa aking gamutan, CT scan kasi kailangan ko po yun. Sana supportahan niyo po yung maliit naming negosyo kasi doon lang po kami kumukuha ng pang-araw-araw. Mga kapatid, Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. May nararanasan ng malakas na ulan sa Cebu dahil sa bagyong Wilma. Sa Alegria, Cebu, sarado ang Polo Cambunod Road dahil sa landslide. Sinuspindi rin ang mga river-related ecotourism activities doon. Daan-daang pasahero rin ang stranded sa Barangay Tinago sa Cebu City matapos kansilahin ang mga biyahe ng barko.
Para bigyan tayo ng update sa bagyong Wilma, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Munier Baldomero. Munier, magandang tanghali. Yes po, magandang tanghali po Ma'am Cheryl at magandang tanghali din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Can you give us an update dito sa bagyong Wilma? Yes po. So as of 11 a.m. kanina, itong si Bagyong Wilma is napapanatili niya pa rin yung kanyang lakas habang kumikilos west-southwest patungo dito sa may Eastern Visayas. So as of 10 a.m. kanina, ang kanyang sentro is namataan sa layong 235 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar, na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, nakataas po ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Una na po dito sa may Luzon, dito sa may southern portion ng Sorsogon, at dito sa may mainland, Masbate kasama po ang Ticao Island, dito sa may northern Samar, eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte Province, southern Leyte, Cebu kasama po ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol, northern and central portion ng Negros Occidental, Siquijor, northern and central portion ng Negros Oriental, dito sa eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, Guimaras, Surigao del Norte, kasama po ang Siargao at Bukas Grande Island, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at kasama po ang Camiguin. Sa ngayon po, nakataas din po ang weather advisory natin dahil po sa mga pag-ulan na maaari pong dalhin nitong si Bagyong Wilma. So sa ngayon po, yung particularly itong Eastern Visayas, itong Central Visayas, itong ilang bahagi po ng Bicol region ay maaari po makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali po. So in-expect po natin na 100 to 200 millimeters, lalo na po yung mga malapit po dito sa Bagyong Wilma, yung maaari pong makaranas ng mga ganong pag-ulan, habang 50 to 100 naman po yung mga areas po na medyo malayo pa po dito kay Bagyong Wilma. Sa ngayon po, meron din po tayong nakataas na gale warning, particularly dito sa may northern and western seaboards ng Northern Luzon at dito sa may eastern seaboard ng Luzon at Visayas. Kaya pinag-ingat po natin ating mga kababayan mangingisda at may malilit na sasakyan bandagat na iwasan pong pumalaot, lalo na po dito sa may area po ng northern and western part ng Northern Luzon, pati eastern part ng Luzon at Visayas. Sa ngayon po, itong si Wilma ay kasalukuyan pong generally kikilos west-southwest hanggang bukas, bago po ito kukilos Pakanluran patungo dito sa area po ng Visayas. Sa ngayon po, itong si Wilma ay inaasahan po na mag-initial landfall or lalapit dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Then after po dumaan dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands, ay kikilos po ito dito sa may Visayas by Sunday at lalabas po ng ating kalupaan dito sa may Sulusi by Monday. And sa base po sa latest track and intensity outlook po, ay mapapanatili ni Wilma yung kanyang tropical depression category hanggang sa makalabas po ito ng ating kalupaan dito sa may Sulusi. Munier, klaruhin lamang natin, inaasahang kailan ulit inaasahang magla-landfall ito possibly sa Eastern Visayas or Dinagat Islands? Yes po. Possible po ngayong gabi or bukas ng umaga ay maaari po itong magkaroon ng initial landfall dito sa may Eastern Visayas or Dinagat Islands. At ano-ano ulit probinsya ang dadaanan ng bagyong ito? Or basta kailangan maghanda ang buong Visayas, Southern Luzon at Northern Mindanao? Yes po. Sa ngayon po, yung mga areas po na binanggit po natin sa signal number 1, sila po yung mga areas po na possible po na daanan itong bagyo, and also possible din po na makaranas po ng malalakas na pag-ulan na dala po nitong si Bagyong Wilma. Mahina ang bagyo, sabi mo nga, mapapanatili nito ang tropical depression strength lamang hanggang makatawid ng bansa. Pero yung amount of rainfall, nakita ba nating mas marami talagang ulan na idudulot ito? Yes po, base po sa mga forecast models na tinignan po natin, so maaari pong magdala po ito ng 100 to 200 millimeters na pag-ulan, particularly dito sa may Eastern Visayas, dito sa may Central Visayas, kasama rin po yung ilang bahagi po ng Southern Bicol region, dito sa may Masbate, kasama rin po yung ilang areas po ng Negros Island region at itong kasama rin po itong Panay Island po. Hanggang kailan natin mararanasan ang dalang ulan ng bagyong Wilma?
Possible po ngayong araw hanggang sa susunod na 3 araw. Yan po yung mga areas po, yan po yung mga araw na maaari po makaranas habang tumatawid po itong si Bagyong Wilma dito sa may area po ng Visayas. So patuloy pa rin po makakaranas na mga pag-ulan itong particularly itong Visayas area by today hanggang Monday po. Maliban dito sa Bagyong Wilma na makakatawid na by Monday, makakatawid na ito sa kalupaan ng ating bansa. Yes. Ano Yes pa? po. Alright. Ano pa ang mga weather system ang ating binabantayan na makakapagdulot ng ulan sa bansa? Sa ngayon po, ang isa pang weather system na pwede po magdala ng mga pag-ulan is itong shear line na kasalukuyan din po nakaka-apekto dito sa may area po ng Bicol region. So sa ngayon po, pati itong northeast monsoon naman po na nagdadala din po ng mga mahihinang pag-ulan dito sa may Cordillera region and also dito rin po sa may Cagayan Valley. At maliban dito is itong ating pinag-usapan ng bagyo at shear line, isa inilabas na advisory ng Pag-asa, inaasahan magpapatuloy ang La Nina hanggang unang quarter ng 2026. Ano ang pinakamalaking epekto na dapat paghandaan ngayong mas mataas nga ang tsansa ng above normal rainfall? Yes po. Sa ngayon po, since yun nga po, naglabas na rin po ng advisory regarding po dito sa La Nina, so na-expect po natin na hanggang first quarter po is maaari po makaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa may area po, dito sa eastern side ng ating bansa dahil during La Nina season po medyo malakas po yung easterlies. So medyo matataas din po yung mga convective activity na pwede magdulot po ng mga pag-ulan na dahil po din po sa mga thunderstorms. At isahan din po natin since prevailing po yung malakas na easterlies during La Nina. So expect po natin yung ibang areas din po is makakaranas din po ng mga matataas na temperatura pagdating po ng first quarter po ng taon. Nabanggit din na posibleng tumaas ang tropical cyclone activity sa loob ng PAR sa mga susunod na buwan. May nakikita na ba kayong early indicators ng mas madalas o mas malalakas na bagyo sa pagpasok ng 2026? Yes po. Sa ngayon po, wala pa tayong namomonitor na any formation po ng panibagong mga bagyo na maaari pong makapekto sa ating bansa and base na rin po doon sa TC threat potential na nilabas po nung nakaraan nung December 3. Isa ngayon po yung itong si Bagyong Wilma pa lang po yung nakikita po natin na makakapekto sa ating bansa. Then sa mga susunod na linggo is wala po tayong na monitor na anumang formation or possible formation po ng mga LPA sa loob at labas ng PAR. Pero nasa anong level tayo ng La Nina? Sa ngayon po is yun po nasa La Nina advisory na po tayo. So it means na yung prevailing na po yung La Nina sa ilang dito sa may Pacific area po. So sa ngayon po yun ang pinaka-epekto niya po is medyo mas mapapadalas po yung mararanasan po natin yung mga pag-ulan dahil po sa La Nina. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Munier Baldomero. Kinagulat ni former Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang lumabas na issue ng kakulangan sa pondo ng ICI. Pati kasi mismong si Magalong nag-abono rin daw. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang, ibinunyag ni Mayor Magalong na pati ang pumalit sa kanyang si former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. nag-aabono rin para sa operasyon ng komisyon. Sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Si General Azurin, siya rin na nag-front load ng cash. Pati dun sa mga suporta sa mga PNP na nag-iimbestiga, siya rin. Ganon din ang ginagawa niya. 41 million pesos na galing sa Office of the President ang dapat sana'y pondo na ilalaan para sa ICI. Ngunit sa panayam dito sa ating programa kahapon, mismong si outgoing ICI Commissioner Babe Singson ang nagkumpirma na hindi pa ito na ibibigay sa kanila. Kaya naman kanya-kanya silang bitbit ng laptop at nanghihiram pa o lumapit pa sa private sector para sa mga printer. Panawagan din ni Singson, dapat umaksyon din ang iba pang mga ahensya para tugunan ang problema sa korupsyon.
Hindi ho kaya itong pagre-resign po ninyo, magsunuran din naman ho yung iba. Hindi naman. I hope not anyway. Wala ho ba kayong nababalitaan o naririnig dyan, nagpaparamdam sa inyo na, Commissioner, parang sasabayan ko na po kayo? Hintayin mo lang mangyari. Serious. Ayaw ko pang unahan. Pag-usapan pa natin ang mga issue sa ICI. Magkakasama natin former PNP Chief at ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, General. Salamat po sa oras. General Azurin? General Azurin? Alright, babalikan po natin maya-maya. Susubukan po nating makakonect muli kay General Azurin. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos, ibinunyag ang isang ghost flood control project na nabisto sa Davao Occidental. Ang proyekto may kaugnayan umano sa mga diskaya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. When ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Itbulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We've always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5's share of revenues they collect from advertisers. These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5, has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN's financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming, no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid. Matapos ang pagbibitiw ni former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, naging matunog nga ang usapan na posibleng magsunuran ang iba pa. Sa puntong ito, balikan natin former PNP Chief at ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, General. Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at gandit po sa inyo po mga tagapakinig. Salamat po sa oras, General Azurin. Sir, sunod-sunod po ang mga ulat tungkol sa frustrations at sentiment issues sa loob ng ICI. Mula po sa inyo mismo, paano po ninyo ilalarawan yung kasalukuyang atmosphere sa loob ng komisyon? At least ma'am, kahit ganun pa po ma'am, na maraming mga issues, mga challenges, tuloy-tuloy pa rin po dapat ang ating pagtatrabaho because we were given the mandate to investigate and look into the present situation po ng mga scandals po pertaining sa flood control projects na nangyayari. So kahit na po medyo maraming challenges, dapat ay huwag po tayong malo moral because that's part of
of the job. That's part of the sa isang organisasyon na kinabibilangan po namin, ay normal na po yan, Ma'am Cheryl. Opo. General, sabi niyo nga po, dapat wag ma-low moral. Umabot na po ba sa punto na medyo bumababa ang moral? Hindi pa naman po kasi kung mapapansin po ninyo, despite nga po dun sa claims na hindi pa po nare-release yung mga pondo namin, tuloy-tuloy pa rin po naman ang pagtatrabaho po ng lahat, especially po yung aming mga 3 commissioners at yung mga lawyers po namin na sila po ang nagre-review ng mga documents, sila po yung nagpe-prepare ng mga referral. So far ay okay pa naman po sila, Ma'am Cheryl, na nagtatrabaho because alam po nila na nag-aantay po ng resulta ang karamihan po ng ating kababayan sa ongoing po na investigasyon na ginagawa po ng ICI at mga kasamang mga ahensya at mga departamento. General, sa panayam po ng sa totoo lang sa 1PH kay former ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay may naririnig siyang susunod daw po ng magre-resign. May mga sources din po kami, General Azurin, na nagsasabing kayo mismo ay maaaring susunod ng magre-resign. Ma'am, pertaining po dun sa akin na ako'y nag-iisip po na magbitiw, wala akong katotohanan po yon, specifically po dun sa mga ina-allege po nung nag-report na hindi ho maganda ang relasyon namin ng aming chairman na si Chairman Andy Reyes. Sa katunayan po ay napaka-extraordinary po na boss ni Chairman Andy Reyes. Napakabait po at na-encourage po ang lahat dahil po siya po mismo, kahit nga po medyo wala pa hong budget na dumarating sa amin, siya po mismo ay nag-aabono rin po. Kaya siguro po sa punto po na pagre-resign ay wala pa po sa aking kaisipan. And sa mga kasamahan po naman namin na nagbibitiw, sabi nga po ni Commissioner Singson, due to stress, health reason, so we have to respect po yan. At very clear naman po ang sinabi ni Commissioner Singson na anytime po nakakailanganin po ang kanyang technical expertise, is on call pa rin po siya. So may mga bagay-bagay po na especially yung aming napakagaling na accountant na nag-audit, closing po kasi ng mga libro ng kanyang pong pinagtatrabahuan ng mga kumpanya. So kailangan din po ang kanilang mga serbisyo. But rest assured po na ang mga naitalaga po sa ICI ay patuloy pa rin po na magtatrabaho at patuloy pa rin po na nandoon po yung passion para nang sa ganun ay makita po natin kung sino po ba talaga ang mga dapat na makasuhan at maparusahan po sa mga investigasyon na isinasagawa po ng ICI at mga ibang kasamaan po natin sa gobyerno. General Azurin, yun nga po, nagiging issue yung abono. Kayo rin daw po nag-aabono ayon po kay Mayor Magalong. Magkano na po ba umaabot ang abono ninyo sa komisyon? Okay pa naman po, ma'am. Bali, nakakayanan pa naman po dahil nga po sa akin po siguro at sa iba kong mga kasamahan, gaya ng mga commissioners na nag-aabono rin po, ay mas binibigyan po namin ng halaga yung dapat po namin na trabahuin na siya pong inaasahan ng taong bayan despite that we are being bashed kung minsan na mabagal kami, na hindi ho makatotohanan yung investigasyon na isinasagawa po namin. These are the things that we have to bear every day, yun pong tiwala ng taong bayan. But sabi ko nga, meron ho kaming trabaho na iniatang po sa amin. Gagawin ho namin ang lahat ng aming magagawa para sa gano'n naman ay maibsan po ang mga hinaing at parang paghihinagpis po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga namatayan sa mga nagdaan po ng mga sakuna dito sa bansa po natin. Pero General Azurin, yun naman pong mga out of pocket nyo po, nare-reimburse naman, na ibabalik? We expect po na pagdating po ng
pagdating po ng pondo namin ay marirelease naman po kasi meron naman po kami mga listahan kung ano po yung pinagkagastusan namin doon. So, I hope na maibalik naman po. Kasama na po siguro doon yung mga na unang nagastos po ni Mayor Benji at ni Commissioner Dave Singson po. Klaruhin ko lamang po, General Azurin. So, you've been there for 2 months. So, mula po noon at yung mga kasama niyo po sa komisyon ay talagang nag-out of pocket muna, nag-aabono muna. At doon sa mga naabonohan muna ay basta nakalista pero wala pang naibabalik. Basta maibabalik ito pag na-release na po yung 41 million pesos na ibinigay na pondo. Hopefully po, ma'am. Hopefully po maibalik. Kasi nga sabi ko nga, lahat po ay very passionate po na magtrabaho. So hindi ko namin pinag-usapan dito yung gastos, hindi ko namin pinag-usapan yung sweldo rito. Kaya lang ang concern ko nga po ay baka yung iba po ng mga volunteer workers natin ay hindi ho kagaya po namin na meron kaming pang-abono. These are the ordinary employees that are volunteering na I hope naman ay hindi ho sila ganong they're not bleeding into spending na nasasakripisyo po yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Siguro po, General Azurin, sabi niyo nga po, at least kayo po ay kaya pa ng PC, kumbaga na mag-abono. Siguro po, ano ang apila natin sa pamahalaan para makapagpatuloy ng mas maayos, mas mabilis ang trabaho po ng ICI pagdating po sa pondo? I think po yung mga concern po ng mga departamento or agencies na sila po yung in charge sa pag-release ng pondo, all they need naman siguro is to ask clearance from the President, and they should know the situation because they created the ICI. Obviously, we need resources to do our mandate. So dapat ay kung sino man po ang framers nung ICI na yan, dapat ay yun po ang inuna nila because we are creating an office, basically a new office. So saan po ang funding source noon? Saan po ba sino ba yung magbibigay ng pondo sa amin? Parang sa ganun po ay baka mas napabilis pa sana ang pagtatrabaho at ng aming mga kasamahan, specifically doon po sa hiring ng mga employees so that we can review the so many documents na medyo kami na nga ho ngayon ang nababaha ng mga dokumento dahil yung mga pinoprovide po ng CIDG, ng AFP, ng NBI na nire-review po ng aming mga abogado, kulang po. So nagtambakan na po sa amin doon ang mga document na ibinigay na po sa amin. Kulang po yung staffing dahil wala na pong nagvo-volunteer or sa loob po ng 2 buwan ninyo po na bahagi ng ICI, ay nakita nyo rin po ba na may mga volunteers nawawala, may mga bago dahil nga po dito sa issue ng budget? Hindi naman ho siguro nawawala but hindi ho hindi naman ho nababawasan. Ang problema lang doon is hindi ho namin alam gaano ho ba kalaki yung maging structure namin na approvean ng DBM. Para sa ganun ay makakuha po kami ng sapat na mga empleyado. Sa gagawa po ng mga iba't ibang mga trabaho na siya hong kompleto para sa mga referrals na idadalhin namin sa Ombudsman. General Azurin, may sinabi po si Ombudsman Boying Remulla sa isang interview na posibleng 1 o 2 buwan na lang ang natitira bago matapos po ang trabaho ng ICI. What's your reaction to this? Nasabihan na po ba kayo tungkol dito? I think, ma'am, that is a very welcome development po. Personally, in my own opinion, that's a very welcome opinion po kasi naiset naman na po natin yung tone may template na po na susundin. So we can just give it to the National Bureau of Investigation, the PNP, to pursue po yung mga iba po na mga personalidad na ini-implicate po sa
investigasyon na ito. Mhm. But did you know about this or this is the first time you're hearing it? This is the first time, ma'am, but since the ICI is an ad hoc organization, usually pag ad hoc naman yun, ma'am, is ang minimum na lifespan yan is 6 years. So it's very normal ho yung sinabi po ng ating ombudsman. And ang nangyari ho kasi dyan with the very limited power na sinasabi ni Commissioner Singson, parang nagiging dagdag pa kami sa layer na maaring nagdi-delay pa ng because nagdi-delay pa ng pag-file ng kaso dahil nga ho, we have to review yung mga commissioners po natin, mga lawyers natin, have to review po yung mga investigations na kinonduct po ng ating mga law enforcement offices. Ang nangyari ho is we are a coordinating body wherein we can task any department, any bureaus, any agencies that could help in the investigation. Kaya nga ho, last Monday, when we had the technical working group meeting, sinabi ko nga ho na sana ho pag-file ng ICI, ng NBI, ng PNP ng kaso sa ombudsman, dapat sana parang trigger po yan na ano naman ang gagawin ng BIR, ano naman ang gagawin ng LTO, ano naman ang gagawin ng Marina, anong gagawin ng anti-money laundering, ano ang gagawin ng CAAP, ano ang gagawin ng DTI, ano ang gagawin ng PCC, so that they should render a report sa chairman. Parang sa ganun, pag nag-report si chairman ho namin, sasabihin niya, ni-refer na namin yung kaso ni ganito, and ito po yung mga action na ginagawa ng iba't ibang ahensya supporting the ICI. Ang nangyayari ho is may mga ginagawa yung ibang agencies na hindi rin mo na-inform yung ICI, kaya hindi mo natin alam kung ano ba talaga yung nangyayari sa kabuuan ng investigation. Na supposedly we are pursuing one direction in unison, specifically po dun sa robbery po. General, again, kanina kinlaro nyo na po that you are not resigning. So, masasabi po ba... Opo, Ma'am Cheryl. Apo, masabi po ba natin, General Azurin, na tatapusin niyo po ang inyong trabaho hanggang sa katulad po ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na 1 hanggang 2 buwan na lamang po ang ICI? Yes, ma'am. Hanggang kailangan po ng ating ng gobyerno ang serbisyo namin, serbisyo ko, I will continue po. I will continue po. Except na po kung ang maging reason ko ay yung health reason, yung safety ng family ko, definitely I have to strike a balance between yung iniatang na trabaho sa akin and the safety ng family ko and health po. Speaking of health, si Commissioner Babe Singson ay in and out of his medical check-ups, high blood, high uric acid, lahat daw high. Kayo po, kamusta ang inyong kalusugan? So far naman ho, ay may gamot naman po tayong naiinom pa. So I think sa akin po ay okay pa naman po. Ang sentimiento po ng inyong pamilya, kamusta naman po? Of course, siyempre, wala naman silang choice but to support me. Especially, itong task nga na ito is more of parang napakahirap. Mas mahirap pa po sa trabaho ng CPNP. But I am up to the challenge po. Mayroon po bang pag-uusap or pressure from your family na bumitaw ka na rin? Ang una nga akong tanong nila bakit pa ako bumalik sa gobyerno? But sabi ko nga, we are being called for a certain job. So, we have to do our best. Despite, yun nga, yung mga negative po na perception nila sa ICI. So, yun po yung challenge po namin lahat na while negative po yung paningin ng karamihan po ng kababayan natin, hindi nga po nila alam na kami po ay nagpopondo mismo sa trabaho namin sa ngayon. Panghuli na lamang po, General Azurin, sino ho kaya yung sinasabi ni Mayor Magalong na may nababalitaan siya na susunod na magre-resign? Hindi ko po alam kasi
its personnel po sa amin, sa ICI, especially the commissioners, they have their own mga priorities. So, especially pagka family na po ang involved, gaya nga po ni Sec Babes, di ba? It's very unfair sa kanya na with all the stress na nararanasan niya, with all the bashing, tapos medyo napakahirap pa ng expectations. So, I think tama lang po yung naging decision niya siguro na iwanan. Pero ang pangako naman po niya, on call po siya anytime. Apo. Pero, Anytime na anong pangangailangan is pwede ho siyang tawagin at konsultahin po. pero General Azurin, hindi po kayo ang tinutukoy ni Mayor Magalong. 100% po hindi po ako. Marami pong salamat sa inyong oras, former PNP Chief at ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Nanindigan naman ng palasyo na nananatili ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasunod ng pagbibitiw ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Napapabalita rin na may mga sunod-sunod pang magbibitiw dahil sa frustrations tulad ng kakulangan ng pondo at ngipin ng komisyon. Pero nilinaw na nga po ni dating PNP Chief Azurin na hindi po siya ang susunod na magre-resign. O kaugnay po ng mga balitang ito, magkakasama natin Talas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Claire. Salamat po sa oras. Yes, good afternoon, Sherry, at sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Ano po ang pahayag, reaksyon ng palasyo ukol nga po dito sa pagbibitiw ni ICI Commissioner Babe Singson at ang kanyang mga nasabi na frustrations? Unang-una, nagpapasalamat po tayo sa ginampanan po ni Secretary Babe Singson na siya po ay talagang magaling na isang opisyal, mapagkakatiwalaan at alam naman natin na malinis ang kanyang records pagdating sa mga kanyang trabaho. So, kinalulungkot nga po na hindi nakakayanin ang kanyang kalusugan at siya nagrereklamo patungkol sa kanyang kalusugan at nakakalungkot po yun. But still, nagpapasalamat po tayo sa kanya. Yusek Claire, base po sa aming pakikipag-usap sa aming panayam kahapon kay Commissioner Babes at ngayon din po kay General Azurin, budget ang problema. Nakakarating po ba ito sa palasyo na lahat po sila ay nag-aabono out of pocket po at hinihintay pa rin ang budget para maibalik yung kanilang mga nailalabas po na pera? Actually, according to DBM, as early as September, may saro na po. Nagkaroon lang po siguro ng issue para doon sa tinatawag natin modified disbursement system para po yung sa paggagawa po ng bank account para po maibigay po yung, pagkaan po na-release po yung NCA, yun po yung budget. Ngayon po, maipapaliwanag na rin po at masasabi rin po ni Atty. Hosaka na yung budget po ay nasa bank account nila. Okay. Kasi kinlaro naman po ni Commissioner Babes na because it's a new agency, may mga kailangang papeles na pagdaanan, they need to create new bank accounts, and then the signatories. So, masasabi po natin yung si Claire na planchado na yan at marirelease ba talaga or mababalik na yung mga inabono nila ngayong buwan ng Disyembre bago matapos ang taon? Pasalamat naman po at maliwanag din po kay Secretary Babes bakit ganun po hindi agad na ibigay yung budget because nga kailangan marami po mga dokumento na dapat gawin para nga po dito sa bank account. At ngayon po naayos naman po, nandun na po yung budget sa kanila. Ayun po. Naibigay na po. Naibigay na yung buong 41 million, Yusek? Yes po. Opo. Kailan po ito naibigay? Ito pong December, matapos po maayos yung mga MDS. So maibabalik na po. Alright. Ano rin po ang tugon ng Pangulo sa panawagan na i-certify as urgent ang panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ICI? Parang patapos na po yata ang mga batas na nila. So, tingnan na lang po natin kung ano po nilalaman ng version. May sinasabi po si Ombudsman Boying Remulla, Yusek, na 1 o 2 buwan na lamang ang natitirang panahon ng komisyon. Nangangahulugan ba na bubuwagin na po ang ICI early next year? Sa ngayon, Ms. Cheryl, wala pa pong naipapaabot sa atin na gano'n. Tingnan po natin, wala pa po talaga sa atin napapaabot. So paano po tinitiyak ng Malacanang na walang magiging delay sa pagtutok dito sa anomalous flood control projects kahit na kagaya po niyan,
by December 15, bakante na po yung posisyon ni Commissioner Babes. Tapos, though, yung isang malaking issue na budget, sabi nyo nga po, nasa komisyon na, yung 41 million pesos. Pero yung itong sinasabi ni Ombudsman Boying na 1 to 2 months, na hindi rin alam po ni General Azurin, paano po kaya mapapanatili na mataas ang moral ng ICI? Nakikita naman po, kahit po ang Pangulo mismo nagre-report kung ano po ang update, dahil tutok po mismo ang Pangulo dito, hindi po to pababayaan ng Pangulo. Gusto niya po, di ba, sinabi niya rin at pangako niya, sinimula niya to at siya din po ang magtatapos ito. Gusto niya po talaga na mawakasan itong issue na to para mapanagot ang lahat ng sangkot. With all these issues nga po on ICI na hinawakan ng tao na ito ang makapagbibigay ng hustisya para po sa sambayanan na nanakawan ng mga itong mga tiwaling officials and mga contractors. Ano po ang inyo na lang huling iiwan na mensahe sa bayan? Unang-una po magtiwala po kayo. Sabi nga natin, malamang ang mga kaalyado mismo ng Pangulo at itong administrasyon ay tinatamaan ng mga ganitong klaseng pag-iimbestiga. But still, ang gusto ng Pangulo ay mabigay ang right decision. Ito po, hindi man popular ang decision to dahil sinasabi nga nila na ang Pangulo mismo, yung administrasyon niya ay maaaring tamaan. Pero still, he wants to give this right decision. He gives the right decision para po mapanagot talaga ang dapat na managot at mapakita sa taong bayan na kahit ano pa po, ang desisyon na tama ang dapat niyang gawin. Marami pong salamat sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Diyan lamang kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Mga kapatid, 20 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami uli sa Lunes dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.